When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. Hi guys, hi mga lalabs. It's so windy now here in Muscat. Kanina paglabas namin ng bahay naglakas ang hangin at parang nag-sunstorm. Yung hangin guys, makikita mo talaga siyang lumilipad dun sa sa palibot. So delikado kapag naglakad ka tapos abutan ka ng ganong eksena. So tingnan nyo sa likod ko in the mountain area, that side. It looks like raining na, no? Aray ko. Ano yan? Kuriat Amarat area. So nandito ko sa hilltops. So parang umuulan na doon, no? Nag-walking ako dito guys, libot-libot lang sa parking area ng Alamin Mosque. Actually kasama ko dapat si daddy, kaso lang hinihingal na siya. Dahil alam niyo naman ang dialysis patients, may episode sila na mahina. Kaya iniwan ko na lang siya doon. Naka-bluetooth siya sa kanyang jacket doon sa may coffee shop na sarado na may upuan sa labas. So pinaupo ko siya doon. Tingnan nyo guys, so ang sky ha, show you ha. So ganyan guys ang itsura ng bundok. So probably nag-ulan na doon sa saan ba yan? Sa Kuriat Amarat. Yan, area na yan, papunta na yan dyan sa likod ng bundok na yan. So I'm here on the hilltop. So makikita mo dun sa baba, puro puti, mga kabahayan yan, buildings. So I'm in the Bosher area, overlooking the sea. On that side is the Shati beach, Shati area, Gobra beach. Yan, parang ako lang mag-isa dito guys. So nga pala sa JS Prom nila Reye, diyan sila mag-JS Prom gayo sa Fraser Suites. Ano yan siya, parang hotel apartel. Meron daw diyang malaking hall. So sa mga hindi nakakaalam, so this is the Alamin Mosque, and that opposite side is the Fraser Suites. So pag galing ka dun sa may Gala, Bosher, yan, malapit ka lang dyan. Yun nga lang, iikot ka doon. Kung manggagaling ka doon, parang iikot ka doon sa napakalayo pa ang ikutan. So may roundabout, pero may mga exit naman dyan na pwedeng maikutan para makabalik kayo dito sa Fraser Suites. So yun lang ang update. Sana wag naman bumagsak ang ulan So ang ganda-ganda ng ng Alamin Mosque, parang pointing to the sky talaga siya. Alam niyo ba yung kinatatayan ko guys, super lang. Pero si daddy sumunod sa akin Sabi ko umupo na lang siya dun dahil hinihingal nga siya. Salubungin ko si daddy guys. Malamig pa naman. Ito palang sasakyan na to, hindi uman. Daddy, sabi ko sa'yo, upo ka lang doon. Ha? Sad guys, nahingal siya. Bukas schedule niya ng dialysis. Pag na-dialysis, babalik ulit siya ng gaganda ulit ng pakaramdam niya. Sabi ko, upo ka lang doon. Ang lamig grabe. Yung hangin. Ayan si daddy guys, naglakad-lakad din.
Kahit hinihingal siya, nipilit pa rin niyang maglakad. Dahan-dahan lang. So parang ano talaga guys, pag dialysis patients ka na, 2 days before ng yung session, no? Para bang nire-remind ka na oy, malapit ka nang mag dialysis uli. So nire-remind ka na may mararamdaman ka ng hingal, ganon. Parang palagi kang puno. Ganon talaga guys. Dahil maganda ang panahon guys, alam mo, parang ulan na talaga guys, oh. So maraming mga nasa labas ngayon ng mga lokal. Meron pa dun, oh. Galing siguro yan sila nagsamba sa mosque. Ang ganda kasi ng panahon, malamig, mahangin nga lang. Nandito na kami ni Daddy nakaupo. Pahinga muna kami guys. Hiningal na talaga. Hiningal din ako eh. Kasi mataas kolesterol eh. Pag mataas ang kolesterol, madaling hingalin. Yan. Alalay lang talaga sa lakad. Walking minsan nga wala din. Sinabutan na ng pagod ng katawan pagdating sa hapon. Lalo na ngayon, nagsisimbang gabi kami. Pag-uwi ng bahay, pagod na. So, pagising mo, tulog ulit, tapos pagising mo, marami nang gagawin. Tapos maya ay, gabi na, madilim na. Kasi ngayon guys, dahil winter, pagdating ng 5 o'clock ng hapon, madilim na yun. Pagdating ng alas 6, nakakatamad ng lumabas dahil malamig ng tawag dito sa labas. Parang nakakatamad na mag-walking. Yung oras naman ng pang-walking, yung may araw pa, hindi ka makapag-walking kasi magbabantay ng bata. May gagawin sa loob ng bahay. Daddy's here, oh, hinihingal. Parang umaambon daddy, no? Papatak-patak lang. Anong oras na? Parang 4:30 ata. 5 o'clock kasi matatapos si Rhea dun sa sa karate niya. So instead na umuwi, di na lang kami umuwi, nag-walking kami dito. Antok eh. Wala na, hindi na makita yung bundok dun, oh. Natabunan ng fog. Fog ba yan or sandstorm? Kanina guys, meron pa yung araw, di ba? Ngayon wala na, oh. Natabunan na ng ng fog yung part doon, yung bundok hindi na makita. So ganito lang ang buhay sa Oman guys. Simple lang, tahimik lang dito. Pag may pera ka, mag-mall ka, kumain ka sa labas. Pag naman, gusto mo mag-beach, punta ka ng beach, magdala ka lang ng pang-snacks. Okay na, magdala ka ng kape. Lalo na ngayon, malamig ang hangin. Enjoy na ang buhay. Kaya yung iba, talaga, bumabalik pa rin sa Oman hanggat kaya pa nila. Marami akong kakilala na nag-for good, tapos ngayon nandito na naman uli. Isa na doon yung kapatid ko si Bining. Nag-for good, tapos ngayon nandito uli. Yung hanahanap ba ng ng katawan nila yung yung life routine sa Oman. Yung hindi masyadong stress. Ang stress mo lang doon yung amo mo. At yung amo mo nga minsan pasaway. Sa Pinas marami kang stress. Paglabas mo pa lang ng bahay, may stress ka na sa pag-aabang ng sasakyan mo, sa traffic, sa tao, sa paligid. Pag naglakad ka sa palengke, marami kang makakabangga, crowded, marami kang makakasalubong na mga tao na minsan hindi magandang approach sa kapwa, yung mga ganong bagay. Sa ganun ang buhay sa Pinas, diba guys? Parang everyday sa Pinas is a battle, everyday is a survival. Pero lang siguro sa mayaman, no? Kasi mga mayaman may sarili silang sasakyan, may driver sila. They don't go through to the hassle everyday life in the Philippines. But malay mo, sabi nila ang mayaman mas malaki ang stress daw sa pera.
Kasi marami silang sinasahuran. Ay, what to do? Shh. Shh. Wala, grabe guys. Yung overlooking tayo sa beach, di ba? Sa sea. Wala, itim na itim na. Itim na yung yung langit. Parang babagsak na ang ulan. Uy, Diyos ko Lord. Mahangin pa naman. Sana wag muna kasi dito pa kami sa labas. Mahirap kaya mag-drive ng umuulan dito guys. Napakadelikado.